Well, yan ay talagang taliwas na taliwas naman yan sa mga katotohanan dahil meron silang isang tao na inargabyado. The press freedom has nothing to do with this and the principles of democracy has nothing to do with this. Meron silang na-libel eh. Oo. Pagkakaalam ko talaga, yung background niyan ay nagkaroon na ng conviction yan si Maria Ressa at saka yung isang reporter ng Rappler doon sa Regional Trial Court of Manila. At ang conviction na yan ay dahil sa merong nag-complain na isang private citizen, isang businessman, na ang sinasabi niya ay siya ay na-libel o ang kanyang reputasyon ay sinira ni Maria Ressa at ng Rappler. Kaya yung bagay na yan ay isang kriminal na aspeto ng complaint yan na wala namang kinalaman ang gobyerno at walang kinalaman ang press freedom. Kaya nung ito ay kanilang inapila sa Court of Appeals, dahil na malinaw naman yung mga ebidensya, well-documented, at talaga namang merong batas na nagsasabi na ito ay isang krimen, ay na-uphold ng Court of Appeals at na-affirm ang kanilang decision noong Regional Trial Court. In fact, ako nga medyo natagalan pa dito eh. Kasi kung tutuusin, dapat yun, mga within 6 months, ay dapat ay nabigyan na ng decision yan ng Court of Appeals. Pero nagtagal pa kasi dahil sa mga dilatory tactics ng Rappler. At ito naman ay talagang yung expected na yan, yung ruling na yan. There's no way na makakaalpas dito o makakalibre dito si Maria Ressa dahil kasi napakalinaw ng mga ebidensya na naipresenta dyan. And parang susunod nila na step ay magpapasaklolo na sila sa Supreme Court. At nakikita mo ba, attorney, based siguro sa history, pag ilang beses na talagang binasura at talagang inaffirm ng Court of Appeals ang desisyon ng isang regional trial court, posibleng ganito rin yung sapitin nila pag sapit po ng Supreme Court? Ako ay nakakatiyak na yan ay i-affirm din ng Supreme Court. Kasi masyadong malinaw yung batas ng nilabag at yung ebidensya at yung talagang mga pangyayari. Nagkakaroon lang naman ng pagkakataon na nababaliktad ng Supreme Court ang mga cases kung talagang merong question of law na yung interpretasyon. Pero ito, napakaraming mga evidences eh. They cannot deny yung mga post nila at they cannot deny yung mga statements na ginawa doon ng reporter. So, there's no way na yan ay mababaliktad pa. Nakakasiguro ako na makukulong itong si Maria Ressa neto. Dapat nga lang bantayan ito na baka mamaya ay tumakas yan. Alam nyo naman na hindi naman yan Filipino citizen, kundi isang Amerikana yata yan eh. O hindi ko alam kung ano talaga yung citizenship niyan. Sir, meron pong inilabas na statement naman yung Rappler at sabi dito, parang nanghihimok pa eh. Sabi dito, the decision weakens the ability of journalists to hold power to account. We call on our media colleagues, our community, and other advocates of a free and independent press to be vocal and vigilant now more than ever. This is not just about Maria Ressa, Rey Santos Jr., or Rappler. What is ultimately at stake is our democracy, whose strength rests on a media that is not threatened by the state or intimidated by forces out to silence critical voices. Kumbaga parang gina-justify talaga na mali yung RTC, mali yung Court of Appeal, sila lang yung magaling, tama sila, mas magaling sila, at humihimok pa na magkaisa at kumbaga parang sinasabi na talagang banatan yung government at kung sino man ang gusto raw na i-silence yung tinatawag na critical voices. Ano masasabi mo rito, attorney?
Well, yan ay talagang taliwas na taliwas naman yan sa mga katotohanan dahil meron silang isang tao na inargabyado. The press freedom has nothing to do with this, and the principles of democracy has nothing to do with this. Meron silang na-libel na isang tao na siniraan nila ng gusto. At alalahanin natin na yung tao na yun, kaya siya nagreklamo because he is a respected member of the business community. And then siniraan nila ng siniraan, pinalabas nila doon na masamang tao ito. Karapatan naman ng tao na magreklamo. And walang kinalaman ito sa press freedom. Yan nga mahirap dito sa Rappler. Ang galing-galing nila mambaliktad ng mga istorya. Kaya nga sila bearer of fake news. Kasi nga, yung kanilang mga katwiran dito ay talagang namang baluktot. Napakabaluktot ng katwiran na yan na manghihimok pa sila ng mga media community para na tulungan sila. Ano itutulong sa kanila? Sila itong merong sinagasaan at meron silang inargabyado na tao. Meron silang siniraan. Kaya walang kinalaman dito yung kung ano man ang trabaho ng mga media. Sapagkat ako rin naman, Admar at MJ, ako rin ay taga-media. Pero hindi naman yung ganyan na meron ako isang negosyante na sasabihin ko na siya ay magnanakaw, na siya ay corrupt, na siya ay kung ano-ano pa. Hindi ko ginagawa yan. Dahil if you are going to attribute some defects or bad image or bad publicity to another person, yun ay talagang kalabag na yun sa batas. Ngayon, nakakatiyak ako na yan ay ma-affirm din ng Supreme Court dahil napakalinaw ng ebidensya. Kaya nakakatiyak ako na itong si Maria Risa ay pagkatapos ng desisyonan yan ng Supreme Court, if ever they will file an appeal, makukulong yan. Nakakatiyak ako. Willing ako makipagpustahan dyan.